Pumalag ang Malacanang sa naging pambabatikos ni Davao Congressman Pulong Duterte sa mga naging pahayag ni Defense Secretary Gibo Teodoro kung saan sinabi nitong dapat ikonsidera na mga politikong kaalyado o kumakampi sa China ang pagre-resign sa pwesto. Sa Palace Press Briefing ni Communications Undersecretary Claire Castro, sinabi niyang hindi na dapat maging issue ang loyalty pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Katakataka at nakakaalarma din daw ang tila hindi buong loyalty ni Duterte sa Pilipinas. Ayon sa Davao lawmaker, tila nais ng defense chief magsagawa ng loyalty test sa mga politikong hindi sang-ayon sa kanilang posisyon laban sa China. Hirit pa ni Duterte sa halip na tumutok sa pagpapalakas ng sandatahang lakas, tila nakasentro si Teodoro sa pagsasagawa ng mga pahayag laban sa Beijing na maaaring makaapekto sa mga OFW sa China. Dagdag naman ang palace spokesperson, mas maiging lumantad na ang mga elected official na naniniwala kay Pulong. Dapat ang puso, ang paninindigan, ang ipaglalaban ay ang bansang Pilipinas lamang. So kung kay Congressman Pulong Duterte ay pinag-uusapan ang loyalty ng Pilipinas, or rather ng mga Pilipino sa Pilipinas, lubhang katakataka. Very alarming para si isang katulad niya na mambabatas na lubhang para nagpapakita na ang kanyang loyalty ay hindi solido sa Pilipinas. So, wala tayong nakikita na mali. No? Ang Pangulo, ang administrasyon ay wala nakikita na mali sa tinuran ni Secretary Gibo Teodoro. Ito ay pagpapakita ng pagmamahal sa ating bansa. Sa inilabas naman na patakaran ng China pagdating sa nature reserve nito sa Scarborough Shoal, sinabi ng Pilipinas na may sariling domestic laws ito ayon sa Malacanang. Sinabi kasi ng Beijing na may patakaran na pagdating sa pagsasagawa ng routine patrols, pagpapataw ng mga parusa sa mga lumalabag dito at kailangang kumuha ng kanilang approval kung pupunta sa naturang reserve. Pero ayon sa Pilipinas, may exclusive sovereign rights, sovereignty at jurisdiction ang bansa pagdating sa Scarborough Shoal. Pero meron tayong sariling batas. Batas natin na pwede ning ipatupad. At ang batas natin ay naaayon sa UNCLOS, sa sarili nating batas, sa sarili nating pagkilala, pati na rin ang arbitral ruling. So wala tayong nilalabag na anumang batas at wala tayong inaangking anumang teritoryo. Dumako naman tayo sa naging pagpayag ng Sandigang Bayan na makapagpiyansa si dating Senator Bong Revilla. Ayon sa Malacanang, hindi kailanman nanghihimasok si Pangulong Bongbong Marcos sa mga kaso na kinasasangkutan ng kanyang mga kaalyado pagdating sa flood control scandal. Hindi rin daw ito nangangahulugan na tapos na ang kaso laban kay Revilla. Kung yan lang din po ang iisipin ng mga kababayan natin, na bakit siya pa ang unang na nabigyan ng temporary liberty. Kung yan talaga ay may katotohanan at sasabihin natin may kamay ang Pangulo dito, hindi ba dapat hindi na lang siya sinampahan ng kaso? Pero siya yung nauna sinampahan ng kaso. So walang logic. It doesn't follow na siya ang unang pakakawalan dahil kaalyado. Di dapat hindi na lang sinampahan ng kaso. Samantala, inalmahan ng ilang grupo ang desisyon ng Sandigang Bayan na makapagpiyansa si Revilla dahil ito raw ay pagpapakita ng kahinaan ng anti-corruption cases at double standard pagdating sa mga politikong sangkot sa flood control scandal. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tristan Udalo, Newswatch Plus, Malacanang.